Ito. Ito pa sila. Ang dami nila. Ito. Meron pa isa eh. Nandun sa loob yun. Tatlo silang nabisa. Morning mga kabady. Mukhang maaga ang tagulan. O patikim lang ni May yun. Patikim lang siguro ng Mayo. Morning sa ating lahat. Dito na tayo sa farm. At kahapon di tayo lumusong at lumos tayo ng Tagig. Malakas din yung naging ulan basa eh. Nakamenos kahit pa paano. Dito mo muna tayo sa may Lucky Farm Extension. Nilagyan na ni Kaka ng brace yung papaya. Tumutukod na. Tayong bunga kahapon. Yung mga iniwan ko malalaki sa tabing bahay na papaya, pinitas ko na, dinala ko sa Tagig. Binenta namin doon. Hinog na eh. You know? Nagyan na ni Kaka ng tukod. Umigay. Baka lumambot yung lupa eh. Yun pa oh. Yun pa sila mga kabady. As update din dito sa Lucky Farm Extension mga kabady. Nakapag grass cutter na rin kami dito nung nakaraang araw. Bali 3 days tayo hindi nakapag vlog mga kabady. May pondo naman tayong vlog. So yan, kung papansin nyo, medyo malinis na rin. Tapos dito yan, malinis na rin dyan. Hanggang dun tingnan muna natin. Dito ko lang kayo mga kabady. Dito hindi pa nag-umpisa dyan. Kabanguhan ng ating mga kalamansi dito mga kabady. Nakakadkad ang kanilang mga bulaklak. Ayan o. Marami rin mga kabady. Almost 80% ang binulaklak ng kalamansi natin dito sa Lucky Farm Extension. Ito yung pinabulaklak natin ng panibago. Ayan o. Ganda rin ang naging resulta. Almost 80%. Nakaan dito sa dulo. Dalawa kami ni Sino nag grass cutter dito. Makadi. Ayan o, linis na rin dito. Konti na lang to. Ayan, ang ganda na. Tuwing hapon bumibira kami dito. Alas 3 hanggang alas 5. So ngayon na yung natapos namin. Ito mga kabady, hanggang dito. Yan. So ito pa yung ginag-grass cutter namin dito. Yan, hanggang dun pa. Medyo maluwag-luwag pa. Kasi yun yung update sa pinabubulaklak natin. Dami rin. Mga 80% din mga kabady. Halos di nalalayo doon sa nakaraan. Napabulaklak natin dito. Ano din eh, makapal-kapal din. Naunang namulaklak tong parte na to papunta doon. Halos patagtag na rin yung iba. So yun muna yung update namin dito sa Lucky Farm Extension. Kahit pa paano mga kabady na isisingit-singit namin sa trabaho ang pag-grass cutter dito. Wala, obligado at matatabunan na ng damo. Baka mamaya maging ano to damo na may konting kalamansi. Yun ang kahit pa paano iniiwasan natin ngayon dahil nakasabay yung trabaho ng gulay natin, yung balag mga kabady. Alam nyo naman na pagdating sa damo medyo ano tayo dyan,
medyo gigil tayo pagdating sa damo. Kaya sabi ko pwede na natin umpisan. Kasarap ang grass cutter mga kabady kasi hindi siya ganun ka kapal, at the same time hindi rin siya ganun kanipis. Kumbaga sakto lang. Masarap pakagatin yung grass cutter. Mga ilang hapon pa mayayari na rin natin. Wala, nakasabay yung trabaho mga kabady. Tsaka kita nyo naman, tatlo lang kami. Ganyan. Natapos na rin natapos na rin mabasa ito. Pero yung balag natin nakatayo na lahat mga kabady. Alambre na lang, alambre letting, tapos kamatis. Ano yun? Ano pala yung jug dito? Lakas din yung naging ulan. Tayo sa kubo at update ko naman kayo sa mga tanim nating ampalaya. Mga kabady, ito grass cutter din dito, pero hintayin pa natin kumapal-kapal. Manipis pa para masarap grass cutterin. Si kahapon nagpataba siguro siya kasi nakaporma yung pataba dito eh. Bukas yung dalawang bultong pataba na sa ampalaya at sa naunang tinanim na kamatis. Malakas-lakas yung naging ulan. Very good. Kahit pa paano bayarin na rin yung trabaho natin. Tapos sa sitaw natin, mamaya ko na kayo update mga buddy. Lalagay ko muna yung binili kong yelo at baka matunaw. No, yung muna sa jug. Tayo ko muna sila magtanim ng kamatis mamaya. Nang mayari na rin. Ilang tudling na lang naman yung tinatamnan. So yun mga buddy, yung ating tanim na ampalaya, sa tingin ko bawi na sila or nakakagat na yung ugat nila sa lupa dahil nag-usbong na ng panibago. Ngayon yung itsura nila kumbaga hindi na sila matamlay dahil bago lipat naka-recover na. So ang kulang na lang nitong balag natin, explain ko muna sa inyo mga buddy. So ang kulang na lang nito alambre na papunta doon, pahalang pag ano na lang mga buddy. Meron na yan kalahati, so kalahati pa yung wala papunta doon. Pagkatapos letting na pahalang at saka patayo mga kabady. Hindi na tayo gumamit nung dapat gagamit tayo nung net mga kabady, kaya lang hindi na tayo nakapag-order gawa ng delay na yung ating ampalaya. Kumbaga ang naging trabaho na dito apurahan dahil nalalanta na yung mga ampalaya. Naninilaw kaya obligado ng itanim. So yun na lang ang trabaho natin dyan, alambre, tatali natin ng ply, tapos panay-letting na tayo. Dito naman sa kabilang block na balag, dahil hati sa dalawa yan mga buddy. Ito yung partition nyo, may sergahan dito. Nagpataba na rin pala si kaka ng kalamansi yan, tawag dito, may serga tayo dito sa kabila na to, serga rin papunta dito para hindi buo. Kumbaga dalawang parte siya dahil masyado mahaba mga kabady. Mahirap humila ng alambre pag ganyan kahaba masyado. Tsaka kung magka-aberya man, hindi dalawang sabay o hindi sabay lahat sila kasi isang panig kumbaga. Kaya ginawa natin dalawa para kung magka-aberya man magiging dalawang panig. Kung may masisirang balag, pwedeng ito or pwedeng ito lang, hindi damay-damay, kumbaga hati sila. Sitaw natin mga kabady, update muna tayo. Tubo na sila, ayan mga habol na yan. Dito alambre pa rin, patunton papunta doon mga kabady, although meron na nakakadkad. Ayan nakadkaran na nila kahapon.
Sitaw natin mga kabady, tubo na. Maganda na yung resulta. Huling tanim to. Sitaw na pinakita ko sa inyo. Andito yung unang tanim. Bali ang naitanim lang nating sitaw pala, di ba 3 kilo yung binili natin. Ang naitanim lang natin 2 kilo at saka 1/4. Hindi na nagkasya. Pero dapat kasya yun. Kukuha pa kami dito ng ilang tudling. Dito. Tudling pa sana ng mga 8 si Kaka dito. 8 tudling. Eh kaso sabi ko wag na, okay na yan. Kasi itong tanim natin na to mga kabady, kumbaga suntok sa buwan to. Suntok sa buwan at saka para tayong papana sa dilim na naman dito. Dahil alam natin na itong area na to mga kabady, binabaha to, nilulubog to. Pero saglit lang, 1 araw, 2 araw. Pero naglakas loob pa rin tayo. Siyempre makulit ako. Naglakas loob tayo na baka sakali na maaga pa at makasingit pa. Kahit isang crop pagkatapos nito ay okay na. Susunod na pagkayari na lang ulit ng mga bagyo-bagyong darating kung sakali man. Tsaka na lang tayo ulit tatanim dito. Eh tayo naman ngayon pa ba tayo panghihinaan ng loob mga kabady? Sanay na tayo sa ganyan. So ito naman pala yung sitaw nating unang tanim mga kabady. Malapit na palabas na yung pang-4 na dahon niya. So ang binhi nating gamit dito is Bulacan Red. Tapos yung ilang tudling do sa gawidon, nakapagtanim naman ng 1/4 or mahigit 1/4 siguro mga kabady do sa Bulacan White naman. So tingnan natin ang performance. Pero sa ngayon, kung mapapansin nyo mga kabady, nakaguhit na sila sa linya. Nayari na rin namin ni Kaka, lagyan to ng alambre patunton mga kabady. 12 tudling, 12 diretso. Nayari namin nung hapon. Nung Sabado ng hapon, nayari namin. Kaya sabi ko kay Kaka, lagyan na namin ng pabarega. Para pagka nayari namin yung pabarega, pwede na natin lagyan ng tansi. Dahil sa linggo lang mga kabady, aakyat na yan. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan mga 3 days to 4 days matapos natin yung alambre dito tsaka yung letting. Kasi sasampa na yan mga kabady. Trust me. 1 week pa. Nakapataba na yung kalamansi pala. Nalagyan na lahat nila. Good. Nakakainaman na kahit wala tayo alam nila yung gagawin, alam nila yung trabaho. Hindi na natin kailangan sabihan pa. Pero nandiyan si Kaka. Sama niya kahapon silang dalawa ni Senon. Ako na ko. Tayo lumuwas tayo ng Tagugat. Hinatid ko yung mga bata tsaka ako sinundo. Nagano kasi sila workshop mga kabady. So ayan. Tapos yun, nagbenta rin tayo ng papaya. Ay, buti na lang at pa-recover na yung mga ampalaya natin. Ito kulang pa yung letting nito mga kabady. Pero unahin yung alambre kasi pagka nauna yung letting, pag nauna yung nilagay yung letting, hindi tayo makakadaan na pahalang pag ganun. Kaya kailangan mauna yung alambre. Kumbaga sa trabaho, step din mga kabady. Kasi once nalagyan natin ng letting, papunta dun yan, tsaka yung patayo, hindi na tayo makakadaan pa tagos pa ganun. Papunta doon sa kabila, tsaka papunta doon sa dulo doon. Kung saan doon natin tinatali yung mga alambre sa mga poste. Tapos tatali natin ang ply. Ganito mga kabady. Natali natin ang ply na ganito. Pero itong area na to, itong dulo na to, tsaka yung dulo doon sa kabila, lalagyan pa namin ng buho dito yan. Batangan. Para pagka naglagay tayo ng letting dito, papunta doon sa pinakabubong niya mga kabady, yung tinatawag namin na lalagyan na natin ng bubong, hindi sumasama. Kasi pag aalambre sasama yan mga kabady. Ito nyo, although mahigpit siya, pero syempre once na hilahin mo yung letting, sasama yan. Pero kung may buho dito yan or kawayan na diretso mula doon sa dulo doon tsaka dito sa kabilang dulo, once na may batangan kung tawagin, ito sa inyo ganito, hindi sasama yung letting mga kabady. Magiging mahigpit yung ating pinakabubong dahil pag kumarga ng bunga lulundo o yung bababa siya mga kabady. Ito, example,
Meron tayong buho dito. Ayan. Lalagyan natin dito yan mga buddy. Ayan, ganyan o. Pag dudugtong-dugtongin natin, lalagyan natin ng ganyan. Sample lang to. Lagyan natin ng ganyan. Tapos dito natin itatali yung letting pag nagbubong tayo sa buho mismo. Pero kailangan may alambre din. Bakit? Kasi pag walang alambre yan, kasayaw-sayaw yan mga buddy. Kahit pa sabihin mo nakatali yung buho, ganun siya mga buddy oh. Uuga-uga siyang ganyan. Ganun. Pero pag may alambre hindi, nakapix lang siya dyan. Kumbaga doble. Tapos may batangan din dito na kawayan. Buho talaga gamitin namin. May sobra pa naman kami. So yun. Mamaya ayayin ko silang magtrim ng kamatis nang mayari na yung tatam natin ng kamatis para tuloy-tuloy na yung pagpapataba natin. Tapos mamaya paglagay tayo ng alambre, diba? Nang mayari. Nang kayari tayo. Mga 4 na araw pa mga kabady. Palagay ko matapos-tapos na kami. Or mga 1 week. Mga 1 week pa kasama na letting. Mayari-yari na kami dito. Di rin to biro mga kabady. Maluwag din. Kaya mapapansin nyo dahil pumasok dito yung 11 tray. 11 at kalahati pala. Mismo bra pa kaming isang tray na panghulip sa ampalaya. Dahil 12 trays yung order natin. Meron tayong freebing kalahati. Pumasok lahat dyan yun. Isang tray lang sumobra. Meron ako napansin no, isang araw 4 na yung nakita kong patay dito 4 hanggang doon. Ulipan na lang natin yan. So yun pa lang naman sa ngayon. Mga 1 week pa, 1 week to 10 days sarado na yung trabaho natin dito sa Balag. Damo naman. Imagine niyo mga kabady kung di natin plastikan yan, ganyan nakakapal yung damo ng nadya sa may loob ng taniman natin. Pero yan, kayang-kaya pa ng ano yan. Di ko alam kung grass cutter na lang yan or sprayhan na lang ng panghunda mo. Pero sa tingin ko spray na lang siguro, malilit pa naman malinsil. Kaya lang wala pa tayong pandamo, o order pa ako. Ako na pala magpa-order. Commander kapan natin. So yun muna yung update sa mga tanim natin. Mamaya tuloy na tayo sa trabaho natin mga buddy. Gadgad tayo ng alambre, magtali tayo. Paubos na rin yung ply namin. Sana magkasya. Dito sa linya na to yung kamatis. May linya ng kamatis. Ayun ang kalamansi. Sa tingin ko mga buddy, buhat nung binili natin yung solar hanggang ngayon, sa tingin ko ngayon pa lang siya mapapahinga. Dahil wala tayong patutubigan at tuyo mga kabady. Pero tawag dito, kung hindi umulan, lilipat ko sana dito sa may kalamansi ng makapagpatubig tayo. Umulan, malakas. Sa tingin ko tago sa ilalim. Pahinga muna siya ng ilang araw. Maraming tatanong doon sa solar natin, pero pag sila sabi ko yung presyo siguro namamahalan. Opo mga kabady, mahal talaga. Kasi nung una, di ba dapat sabi ko sa inyo March maglalabas na tayo ng solar, pero na-late tayo na ilabas natin. February pala, February. Sabi ko yata February kukuha na tayo ng solar. Siyempre namamahalan din ako, laki. Ang mahal umabot siya ng March yata or April. Tama ba? April? April na siya nailabas mga kabady. So pinag-isipan ko pa yon ng ilang buwan. Sabi ko masyadong mahal. Paano kung hindi okay? Ganyan. Siyempre kung ano ipapasok sa isip ko. Hanggang sa dumating doon sa point na yun nga, bumili ako, di ba nag-stock ako ng diesel dito na ilang container yon, 4 na container at saka 3 tig to 12 liters. Bali sabihin natin mga 5 container in-stock natin ba. Nagpatubig lang si Kakado sa Lucky Farm extension natin dahil galing sa pagkaka-stress yun at pagkakatigang ng lupa. Nakahati mga kabady. Imagine nyo yun 5 container yung stock natin diesel. Nakaubos siya ng mahigit 2 container doon lang sa isang area dahil sobrang tuyo mga kabady. Tsaka bukod pa doon sobrang init, kaya napaka lakas sa tubig at saka matakaw sa tubig yung lupa gawa ng tuyong-tuyo nga mga kabady. Tapos nagpatubig din ako dito, naka ilang litro ba akong diesel, dalawang 12 liter, 24 liters mga kabady.
O i-times nyo na lang sa 45 pesos kamo na lang 1 litro. Sabi ko, isang beses lang tayo nagpatubig ka. What, ubos na yung diesel natin naka-stack dito. Tsaka dito mga bad, nagamit din pala namin yung isang container dito sa pagpapatubig namin dito sa may gulay tsaka sa kalamansi. Sabi ko, isang iglap lang, ang tagal-tagal kong iniipon dito niyan. Ibig sabihin ko kasi mga bad, pag bumili akong diesel, nyari isang container ngayon, no? Pag nagkapera, bili ulit ako ng isang container. Pa unti-unti ba nakapag pondo tayo ng diesel. Ba, simot. Ngayon, wala na. Kahit isang patak na kurudo mga kabady, wala na tayong stock ngayon. Kaya mga container andyan, empty lahat. So, ganun. Kaya sabi ko, sige nga, subukan ko na nga yung solar, sabi ko. At sabi kasi nung pinagbilan natin na kahit na, yun nga, wala tayong pan-down, kunin na daw natin para masubukan natin. Eh, syempre, nakakaya naman kung bago-bago tayo kukuha ng solar. Kaya kahit magkano meron naman tayo na itabing pera, nag-down tayo na. Ayun, hanggang ngayon mga buddy, okay naman at maganda naman ang performance, lalo na pag malayuan na yung tinutulak niya mga buddy. Parehas lang ang buga niya. Yan ang kainaman. Di ka guys sa Voltron, habang nalayo na kasi medyo umihina na dahil malayo na yung tinutulakan niya. Tsaka bukod pa doon, marami ding butas yung lona natin, kaya ganon na, sumisingaw na rin. Pero sulit. So ngayon pa lang sulit na rin yung solar natin dahil mag-iisang buwan na natin siyang ginagamit na tuloy-tuloy. Kaya lang, medyo madiin talaga. Pero sa tingin ko, marami na rin tayo o malaki na rin yung nami-menos natin dahil sa pagkakagamit natin ng solar na yan. So mula ilang araw na rin mga kabady, hindi pa kami gumagamit ng Voltron. Puro solar muna ginagamit namin dahil wala kaming pondong diesel. Sabi ko, solar muna gamitin natin, wala pa akong pabiling diesel dahil inuuna natin itong mga kagaya niyan, mamaya may darating na naman tayong punla. Di ko sure kung darating na mamaya yung punla nating sili na 20 tray, tapos yung kamatis na 10 tray, pangsalit certified mga kabady. Tapos darating din yung order nating gamot para sa kalamansi. Ilang box din yun mga kabady. Parating na mamaya. Sana dumating na para... Ito mga kabady, nag-start na tayo magtali ng alambre. Tali natin sa buho. Tara, kabali! Hindi kayo nagaya. Kaya nyo sila. Pagkaon tayo. Malayo. Busy na yun. Busy na yan sila. Ayun na. Wala. Hindi marunong magluluto, hindi makasakay.